Wag mong gamitin yung CV ko. There are many points he is missing. I've been a long time friend of Martin Romualdez. Ayan. Sinasabi niya kasi dito, sa mahabang post ni Tito, kasi ito, kinrap na niya una-una, hindi naman daw siya ang Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. I have been jailed. I have been vilified, crucified, and publicly humiliated. But I will never allow the likes of Bryce Fernandez to turn the tables on me. Kayo ang nasasakdal sa mata ng taong bayan, hindi ako. Mr. President, I vow never to let the masterminds and engineers of this massive defrauding of the Filipino people to silence me. Hindi pa ako tapos at lalong hindi ko kayo uurungan. Ito nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga ka-Reaction Update PH. Alam naman po natin noong kapanahunan ni Senator Jinggoy, nagkamali ho siya, nakulong at nakasuhan ng graft of fraud. Panahon niya po yun. Pero ngayon mga ka-update, parang hindi po itinutuwid ditong ikinakaso. Diba? Yung parang itinuturo ho siya ngayon netong si Ridon at etong si Bryce. Ay mga kapdito, galit na galit nga ho si Senator Jinggoy. Makikita naman po natin sa nangyari o ekspresyon niya. Pero mga kapdito, noong nagkita itong si engineer, diba? Si engineer na nagpatalo ng milyon-milyon yung hindi naman ho sa kanya pera, pera ho ng taong bayan. Noong nagkita sila ni Ridon, diba? Nakakagulat ho. Parang napaka-komportable nga nila. Yung parang magkakilala ho talaga. Tapos nga, etong si engineer mga kabdi, nung nandiyan na siya sa House of the Representatives, ayaw niyang bumalik sa Senado o sa Blue Ribbon Committee. Hindi raw ho siya safe. Diba? Ayan tuloy. Ang ginawa sa kanya, saan po siya napunta? Wala siya sa Senado o sa Blue Ribbon Committee. Nasa siya? Nasa Pasay City Jail. Diba? Ang bilis lang ho ng karma diba? Yung lahat ho ng pambibintang netong hinayupak na ito, nagturo-turo pa kasi ng senador, diba? Sinabi naman po, meron naman po talagang mga sangkot na senador dito. Pero ang mahirap dito mga dita, nagturo lang ho talaga siya, pero wala pang ebidensya. Diba? Doon lamang niya binase sa pagbibiro ni Senator Kong Dante Marcoleta. Hindi ka safe. Yun, safe ka. Sinabi ni Senator Marcoleta kay Senator Jinggoy. Pero mga kadita, bumabase lang etong si engineer doon. Kaya ngayon mga kadito, tignan po natin nag-post po itong si Senator Jinggoy. Diba? Ayun po, investigation or reunion. Diba? Magkadikit ho pala etong si Ridon at si engineer. Diba? Kaya pala, napaka-komportable ho nila sa isa't isa noong nandiyan sila sa House of the Representatives. Ngayon, sino ba nakakahiya o nakakatawang tignan? Kahit na anong pagtatanggol ni Ridon mga ka-update, alam ho ng taong bayan, lumabas na magkababata, magka-eskwela, magkaklase, itong si Ridon at yung engineer na sangkot sa flood control projects, yung ang dami ho natalong milyon sa kasino. Diba? Diyan ho napupunta yung binabayad na tax natin sa mga gahaman sa pera, yung mga magnanakaw na mga yan. Diba? Kaya mga pakinggan ho natin dito sa saganang mamamayan, eto ngang panggagalaiti ni Senator Jinggoy dito kay Ridon at sa engineer na talaga naman nakakagulantang. Diba? Bilyon-bilyon ho kasi yung mga nawawalang pera. Mga kapdi, hindi lang nga ho bilyon talaga Isipin ho ninyo, project na yan, flood control pa lamang. Para sa baha lamang yan. Alam nyo po, umaabot na ho ng kulang-kulang 2 trilyon yung nailalabas ng DPWH ng pondo dyan sa mga
flood control projects? O paano pa yung mga ibang proyektong hindi pa natin nabubuksan o natatamasa? Di ba? Malaking katanungan ho yan, mga ka-update. Di ba? Malaking katanungan ho yan. Hindi pa natin po nabubuksan. Pero pag oras na mabuksan pa yan, paano na lang ang sambayan ng Pilipino? Ngayon, nakapokus pa lang tayo sa flood control, pero hindi pa natin alam kung ano-ano pa ang katarantaduhang ginagawa o niluluto netong sila Romualdez, Saldico, di ba? Hindi pa ho natin alam ang mga iba pang anomalyang ginagawa nila sa likod natin. Kaya mabdi, simulan na rin ho natin ito. Pagka nanonood ka ng Korean novela, minsan may ang nakaraan. Oho. Alam mo ba ang paborito kong Korean novel, hindi ko nalilimutan, hanggang ngayon napapalilipan ko. Ano yan? Yung Palace in the Sky. Palace. Sila Jangyum yan. Jewel in the Palace. Oo nga pala. Sa Tagaytay pala yung Palace in the Sky. Jewel in the Palace. Si Jangyum nga pala. Oo, yung tungkol sa Sabi ko pagluluto. sa'yo, hindi ko nalilimutan yan Tungkol eh. sa pagluluto, di ba? Pakaganda kasi. Pero yung pagluluto na yon ay nabahiran ng kung ano-anong kontrobersya tungkol sa pag-aagawa ng kaharian, di ba? Ang dami. Proud na proud pa naman ako, hindi ko nalilimutan. Pinagyapan ko pa eh. Dito tayo ngayon, Jen. Sige. Ha? Natatandaan mo na humarap si Engineer Bryce. Di ba yung latest natin kahapon, si Engineer Bryce Ayun ang sikat ngayon. Hernandez ay pinag-agawan, di ba? Oo. Dito ka sa Kamara, dito ka sa Senado. Yan ang pinagmulan ng mainit ang pagkatalo sa Senado. Dito ka. Ay nagkasundo sila na dala na rin sa Pasay City Jail. Yes. Yan ang napagkasundoan kahapon, di ba? Eh, umalma ang ano. Di ba? Ang Senado kahapon eh. Yun nga. Galing doon sa custodial center. Kaya nadala na ngayon sa Ayun. City Jail. Sabi kanina ni Senador Lacson, kung siya ang tatanungin, mas maganda nga doon sa Senado na mismo. Para hindi na gumagastos pa. Bagay, Kasi dadali oo. mo pa doon, escortan mo, di ba? May... At saka yung Pasay City dyan, napakasikip niyan. Oo, hindi maganda yung... Ang tagal ko po nag-cover ng Pasay, hindi na bago. Hindi, Nasa second floor ng ano yan Ako nga dyan, nagko-cover ako dyan, hindi ako pumapasok eh. Ayun o. Kasi hindi maganda yung amoy. Diba? Ay, sana nagbago na. Oo. Makalipas sa panahon. Baka siguro maayos-ayos na. Kasi may press office ay sa tapat niyan eh. Oo, di ba? Dahil ang tambayan natin dati. Reporter nung tayo panggabi. dyan. Oo. Tapos, punta ka doon, kunin mo yung ano, yung blatter. Yes. Sula ka doon. Hindi ako pumapasok dyan. Sa ground floor kasi ng ano yan eh, nung investigation eh. Tingnan mo, sobrang liit. Oho. At alam mo bang yan eh, 900 plus ang laman ngayon. Parang 800% overcrowded. Nako po. Oh. Halos ganyan na sa Quezon City Jail nung nagko-cover ako dyan. Eh pero ngayon ang Quezon City Jail, sobrang na, Maluwag malaki na. Nandito na sila sa may gawin ng Payatas. Mabuti naman. No? Dapat Quezon City Jail nga lang siya yan eh. Kasi noon, tabi-tabi, no? Ayan, Yung matatapakan mo. Pag Kasi nasa likod ng Station 10. Ngayon, pinalaki na, ang lawak. Ay, magandang Pwede na balita. tayo magpakulong doon. Eto ang bago kay Ay. Bryce Hernandez. Ano ngayon ang sabi ni Bryce? Eto na. Oh. Maganda ito, mga kababayan. Ako na... Kakaiba ito mga May pangyayari. mga twist na ito O, pala. sabi ko, parang mas matindi pa ito sa mga napapanood ko, ha? Eto na. Ito yung walang scriptwriter. Pero Walang galing ng scriptwriter, pero- actual na pangyayari ito, no? Ang susunod pong mapapanood ninyo Oh. ay mga black and white na larawan. Ba? Yan. Larawang kupas? Oo. Oho. Bakit black and white? Eh bakit? Kasi yan po ay matagal ng panahon. Ayan. May naglabas ng lumang Kasi larawan. siyempre parang pag nanonood ka ng Oo. Korean novela, may ano yan eh, parang... May flashback. flashback. Yan, oh. Flashback. Oo. At doon mo makikita, kaya pala ganito nangyari. Di ba? Ano pala nung bata Meron ito? palang pangyayaring nauna na years ago, Oo. ganun pala, kaya pala ganun ang... Di ba, kumisan hindi mo maintindihan. Bakit kaya... Ba't kayo nagkaganon? Ba't No? kayo Ba't ganun ang nagkaganon, takbo ng buhay? Nangyayari, Tapos, no? sa mga susunod na episode, saka mo maintindihan, may nangyari pala. No? Ayun. Kaya pala nung nagkita silang dalawa, parang tagal na magkakilala. Parang magkakutsapa. Hindi naman. Parang close ah. Parang may pinagdaanan ng bata pa. Ano ba yung latag na yan? Ipakita mo. Eto na. Ay ano? Bakit? Ano yan? Hindi, asan yan? Ay, ito yung post ni Senador Jingo Estrada? Yan ang ganti ng, sabi, ganti ng inapi.
Itong nasa kaliwa, James Mark Terry. Aba, si Kong Terry Ridon ito. Ayan na nga, siya na nga. Batang-bata, no? Tapos yung nasa gawing kaliwa ay si Bryce Erickson. 1985. Yung birthday yan, birthday. O nga, 1985, isa 19 January. Ano ibig sabihin nito? Magkaklase sila. Classmate? Class. Anong school? hindi na dinetalye, ha? Ganon. Tapos ang sabi, may motto dyan, Oh. anything that is for life is worth waiting. And to wait a little longer won't spoil it all. Spoil it at all. Ayan. Ayun. Maganda ang mensahe niya. Ha? Sa buhay, may mga bagay na dapat hintayin. At kung maghihintay ka, ay mas maganda. Hindi naman yan mabubulok. Ayan. Ayun. So, anong gusto palabasin ni Senador Jinggoy sa bakit niya nilalabas ang larawang ito? Sandali lang. Babasahin ko muna yung isa. Sige. Kasi kailangan maintindihan natin yung mga picture. So sabi ni Terry Ridon dito, lahat ng bagay, karapat-dapat na hinihintay. At kahit maghintay ka ng karagdagan pa, huwag ka mag-alala, hindi naman nasisira yan. Yun ang motto niya. So sa kanya, ay ang maghintay hanggang ngayon ay okay lang. Ayan, Kay Bryce naman, ayan, ang kanyang favorite subject ay mathemagic. 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 Totoo yan? Baka naman edited naman. Hindi edited. Wala naman Hindi pag naglabas si Senador Jinggoy ng edited, lalo siyang mababaon dyan. Hindi ba? Ano yun? Ano ibig sabihin ng Mathemagic? Mathemagic. Di ba yung math, 1 plus 1 equals 2. Oo. Yung Mathemagic, 1 plus 1 equals 4. negative 1. Na nakalagay Mathemagic 4 eh. 1 plus 1 equals 4. Malaki nga tayo. Mas matindi yung motto niyan dyan. No? Ano? Stay cool and keep out of trouble. Tama naman. Cool ka lang. Cool ka lang. Huwag kang papasok sa Parang anumang gulo. Ang ibig sabihin dito ni Senador Jinggoy, Mathemagic. Ngayon ko lang naisip yung Mathemagic, ano? Ba't di ko nakuha nung bata tayo? Meron pala ganyan. kaya di ba, kahapon pinag-uusapan natin yung math, di ba? Sabi ko, perfect perfect science. Science. Pagka ginamit mo yan sa engineering, matibay na matibay yan kung talagang susundin mo. Yes. Kung alam mo, mathemagic, magmamagic ka yan. Galing nga. Lugi nga, tayo niyan. Ayun, sige, ano ang punto ni Senador Jinggoy? Ba't niya nilabas yan? Sabi niya, ang mga lumang larawan ay galing sa yearbook ng kanilang paaralan. At nilagyan ng caption ni Jinggoy na, safe kaya tayo sa kanila? So parang gusto niyang sabihin dito, ay hindi, magkakilala yung dalawa na yan. Natural, alam na nila kung anong gagawin. Di ba? Safe kaya tayo. Magkukutsabahan yan. Kaya siya itinuro. Ayun. Parang ganon. Di ba? Ang sagot naman ni Congressman Ridon, sinagot niya yung punto na yan. May sagot siya. Yan ang kaganda sa palatuntunang ito. Ilalatag natin ang magkabilang panig. Ano sabi ni Kong Terry? Ang sinabi ba niya ay, naku po, Photoshop lang yan. Ang sabi ba niya ay, hindi ako yan. Eto ang sabi niya dyan. Bata pala si Kong Terry, kamukha. Ang cute, ano? Ang cute nilang dalawa. Di ba kayo uso ngayong AI ng mga bata, matakin mo? Di ba? Ang cute di ba? Ang sabi niya dito, 12 years old pa lang ako dyan, at bakit mo pinopost ang address ng bahay ng lola ko? Yun naman ang ganti niya kay Senador Jinggoy. Oo nga naman. Ibig sabihin, kino-confirm niya na siya talaga yan. Ayun. At totoong picture nila yan. Kung ano ang bearing niyan, bahala sila sa susunod naman siguro parang, tayo, madami tayong kaklase ng elementaryan baka naman hindi, baka nagkabigla, Bryce, ikaw pala yan. Di ba? Dito tayo ano pala? Di ba? Ako kasi hindi ko pwedeng sabihin yan kasi ikaw grade 1. Iba-iba kasi kaklase ko Pero ito ito ang masasabi ko sa'yo.
Sa 3 elementary school na pinasukan ko, lahat yon ang tagal na ha. Oo. Nung magkita-kita kami sa Facebook, halos magkakaibigan kaming matalik. Ganon. Halos hindi kami Nag-connect kayo sa pamamagitan ng nag-connect kami social ng media. social media. Ganon. Ano pa rin yung, naibabalik pa rin namin yung mga alaala nun. Ibig sabihin, kahit matagal na kayong magkahiwalay, pag nagkakilala kayo, at kayo pala ay magkaklase, kahit ako ilang taon na akong classmate yung mga, meron 3 taon, may 2. Pero ang close namin dyan eh. Iba eh. Di lalo na kung from grade 1 hanggang grade 6. Ito ba, buong elementary, magkaklase? Hindi ko alam. Kasi bihira naman yung katulad namin dyan na paiba-iba nga. school eh. Diba? Ikaw kasi grade 1, ganito lugar. Grade 2, ganito lugar. Nangongolekta kami ng eskwela. Kaya pag pumirma ka na, kulang ang 2 papel, 2 pahina. Kulang. Saan ka po nag-aaral? Sigurado ka. Meron pang isang pagkakataon, sa isang taon, 2 eskwelahan, ano? Oo nga naman. Yun nga. Ayun ang sinasabi natin. Na from experience, iba talaga yung kaklase mo. Iba yung ano niyan. May ano yan. May something. Hindi, baka naman noong mag-aaral sila, mag-aaway sila. Meron ka ganun, di ba? 45 kayo magkakaklase o kaya naman 30. Mayroon kang 29 na kaibigan. Baka naman isa, asar na asar ako dito eh. Lahat ng nililigawan ko, crush din niya eh. Di ba? Lahat ng teacher ko, paborito yan. Ako hindi eh. Baka gano'n naman. Sa bagay. Di ba? Well, anyway, ang ating mga taga-subayba na lang ang magbigay ng +1, +1, +1, +1, Sila na +1. mag-mathematic. Kasi sila naman eh, dumaan sa pagka-elementary. Yan, Alam nila yung, sige nga, itanong mo yung mga classmate mo. Kung magkakasundo pa kayo ngayon. Ngayon, Ako kasi yung mga ka-classmate ko ng elementary, mga babae lang nakilala ko eh. Kasi paborito nila ako eh. hindi ko sila paborito, sila ako. Yun talaga eh. ngayon naman, dahil season 2 na tayo, flashback yan, di ba? Oo. May mga lumitaw po ng mga bagong karakter, gaya ng sinasabi mo. Ayun, talaga naman ha. May bagong So, karakter. hindi na ba ito bagong larawan ha? Karakter na ito. Nalulutang. Larawan pa rin ito. Oho. Kasi picture lang yung nakuha natin eh. Ha? Alam mo ngayon well, in fairness sa ating mga kabayan, ang daming picture po na naglalabasan ngayon. Sabi nito, hindi ko siya kilala. Sabi niya, hindi ko siya kilala. Ni minsan, hindi ko nakilala yan. Pala, minsan, nininong sa kasal, inaanak sa ganito, ganun. Pero ako, hiramin ko yung sinabi ng Pangulong Bongbong Nelson. Ang sabi ng Pangulong Bongbong, sa panahon ngayon, ang larawan, hindi mo na masasabing guilty, may kasalanan o wala ang isang tao. Di ba? Sa atin lang di ba? Minsan, kapag kami gusto nga natin, close, nakaakbay tayo ng konti, di ba? Medyo gusto mo... Parang meron ka... may mga ganun. Parang meron kang predicate na... Hindi, kasi hindi ako sabi ng Pangulong Bongbong. Si Pangulong Bongbong to, hindi ako. Baka maglabasan ng mga picture dyan. Sabi So, niya, okay lang yung nakaakbay. may mga nakaakbay, may nakaano. Lalo na kung lalaki naman. Ayun na nga, ilang, kita-kita kami to, yung mga host ng kada umaga. Oo nga. Di ba? Ang dami kong larawang, nakayakap sa akin, si ganito, si ganyan. Sabi ko, wag kayo, matiglaw lang Diana Meneses, Hindi, picture lang naman. sabi ko, pagkatapos, ako, baka ano yan, Baka sabihin nyo. Sabihin nyo, naging tayo, Sabi niya, siyempre, hindi na namin sasabihin yun. Larawan lang yan, May mga ganun talaga. Yung araminan lang, Nung nagka-picture sa akin nakiusap pa sa akin. Jen, sabi niya, pwede bang ihag mo ako ng konti? Ikaw siyempre, alam mo naman. Lumalayo. Ano ba sinasabi mong yan? Eto na. Oo. Kasi tuwing magpapalit ng season yan, sabi ko nga sa'yo, may lumilitaw na mga bagong karakter. Sa simula, hindi mo pa alam, yan ba ay bida, kontrabida, kung anong gagampanan yan. Eto po, mga babayan, ang bagong karakter na lumilitaw ngayon. Okay. Nako, pamilyar ito. Si Kiko. Si Kiko po ay... Nakalabas na ng bansa siya, di ba? Yung bagyo. Hindi, ito iba. Ito. Ibang Kiko ito. Mambabatas, Kiko, dyan. Lower house o upper house? Senado o Kamara? Baka gusto mong manawagan sa asawa nito.
Binata pa ata yan. Binata pa ata. Ibang Kiko ito. Ayoko na manawagan dyan. Nadadama yung programa. Pakita mo na lang yung picture. Sige nga. Ito yung bagong Kiko, ay bagong karakter, ha? Ito po ay karakter ng telenovela. Yes, ng season 2, ha? Ang kalaban niya ay buong Congress. Sinong Kiko yan? Si 4th District Representative Francis Kiko Barsaga, Jen. Matindi yan. Anak ba ito ni Kong PD, Barsaga? Yata. Ayun. Ito naman Kiko. Si Kong ay PD. Okay. Nag-post kasi siya sa kanyang social media, Jen. Dahil... So, kanya account ito? Kanya account ito. Mayroon daw bang post si Senador Tito Soto tungkol sa kanya? Itong una niyang post, yung nag-iisa muna. Yan. Ang sabi niya rito, the Romualdez issue is incomparable with Vico Soto's investigation. I firmly believe that the mayor is good, honest man that is doing what is best for his city and country. But Tito Soto's closeness with Romualdez is limiting his option for investigation. Ayan. Masakit nga naman yan, no? Ay, sinagot niya ni Sen Tito. Okay. Sumagot naman si Senador Tito Soto. Ay, sabi niya, wag mong gamitin si Vico. There are many points he is missing. I've been a long time friend of Martin Romualdez. Kasi sinasabi niya kasi dito, sa mahabang post ni Tito, kasi ito, kinrap na niya una-una, hindi naman daw siya ang Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga. Okay. Kaya pero itong post na ito, particular, ay post ito ni Kiko. Sa ano niya to? Sa sagot niya yan kay Tito Soto. Ayun. Ang sabi kasi ni Tito Soto, hindi naman ako ang Blue Ribbon. Tapos kaya huwag kang masyadong, kukunti lang nalalaman mo, yung missing points, di ba, sabi niya. Kilala ko yung mga yan, Martin Romualdez, etc. Kung sino-sino. Ito ang kanya sagot. Diskaya lang ang kaya mo, takot ka kay Romualdez. Tapos nakasuntok pa. Ayan nga mga kabdit, no? Dito nga sa naging pahayag na itong si Barsaga, makikita ho nating matapang ito kumpara sa ibang mga kongresistang tuta ni Romualdez. Mantagin po ninyo yun, pati si Soto, sinasabihan niyang takot kay Tambaluslos. O diba? Nakikita ho natin kung gaano kakapangyarihan itong gahaman sa pera ng kaban ng bayan, si Tambaluslos. Diba mga ka-update? Hindi po sinasanto ni Barsaga itong si Romualdez at si Vico Soto. Hindi lang po si Vico Soto, pati itong tito niya mga ka-update, si Tito Soto. Diba mga ka-update? Usapa. Ang tapang nitong si Kiko na to. Kaya ngayon, hindi ko na malaman ni dito kung, di ba? Mahaba. Kasi meron siya naunang dito ha? Batang-bata, pero... Ay bagay, alam mo si Kong PD Barsaga, kung nagmana ito kay, Ganon din ba si... palaban yung PD Barsaga. Oo. Pakinggan natin mismo yung kanyang sinabi. Itong unang sinabi niya, bago itong mga post na ito. Sige nga. Sa interview ito ng media kahapon Kasi di ba, sabi niya, nag-resign na siya sa majority. Sa majority. Kasi meron silang coalition. Member siya ng NUP. Nationalist, NUP. Tapos, yes. Ang sabi niya ay, pinagbintangan kasi ako na nagpapapirma para nagpapapirma para patalsikin si Speaker Martin. Dinanay niya. Pero meron pa siyang kasunod na sinabi. Ito yung sinabi niya. Pakinggan po natin. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why, sir? Why? Bakit po? Because he's now a speaker. And do you think meron ba kayo personal knowledge about his involvement in any of the anomalous projects or any of the projects? I have some personal knowledge. Can you elaborate? Di ba dito, tama rin ho itong si Barsaga na dapat imbestigahan mga kabdik si Tambaluslos, hindi po yung mga kung sino-sinong polgay ang mga naiimbestigahan, dapat kausapin ito si Tambaluslos din sa Senado. Kaso nga mga ka-update, tinanggal nga ho si Senator Kong Dante Marcoleta, kaya lahat ho ngayon kaya na nilang pagtakpan, pati itong si Saldico ngayon mga ka-update naliligtas. Diba? Mismong yan na nga po,
representative, congressman, dapat imbestigahan si Romualdez. Di ba? Imposible nga pong walang alam yan sa nangyayari ngayon sa DPWH, sa mga flood control, sa mga ghost project. Napaka-imposible po. Sila po yung inililigtas ngayon nitong sila Soto. Sila Ping Lacson. Kaya pinagtatanggal po yung matitino dyan sa Blue Ribbon Committee. Di ba? Pinagtatanggal po sa maaayos na posisyon yung mga totoong nag-iimbestiga at naglilingkod dito sa ating bayan. Pinalitan ho para, alam nyo na po, mapagtakpan nga itong si Tambaluslos at si Saldico. Di ba?